Magandang magandang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po tayo muli. Nawa po'y maganda po ang buong maghapon nating lahat mga kapatid. Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Welcome everyone. Magandang gabi muli sa ating tayo. So, kung naalala nyo, nung nakaraan, di ba sabi natin na ngayon is magpapatotoo, di ba? Sa kabutihan, katapatan, kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin, di ba? For let's say, this year, 2020. Sa 24 sana natin to gagawin, kaso nga lang, baka yung mga iba, mga kapatiran natin, may mga agenda sila, so baka hindi natin sila makakasama. So it's better na gawin na natin siguro ngayon, para mas maganda. So alam naman natin itong mga itong pagpasok ng taong 2020 is, let's say, kahit nandirito tayo sa mga bahay-bahay natin, pero ang daming nangyari, di ba? Ang daming mga nangyari, ang daming mga ganap, ang daming mga sitwasyon or mga circumstances na pinagdaanan ng bawat isa sa atin. And ngayong gabi is kunin natin ito na ibigay natin sa Panginoon yung pasasalamat natin, di ba? Sabi nga doon sa Psalms 100 verse 4 and 5, na magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Sa verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Diba? So, ibigay po natin sa Panginoon yung papuri, pasasalamat at pagdakila, pagkat we know na hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo pinabayaan, although maraming mga ups and down, maraming mga misunderstanding, maraming mga ganap, pero ang kabutihan at katapatan ng Panginoon ay hindi nagbago kailanman. Sa Psalms 106, ano ang sabi dito? 106 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman, di ba? Totoo naman po mga kapatid, di ba? Amen. Na hindi siya talaga nagkulang. So 118 verse 1 sa Psalms 10, anong sabi dito? O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit lamang sinasabi na kailangan talaga nating ibigay yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. So this time, ito is hindi lang po para sa akin, pero let's try na lahat tayo is makabahagi ng pasasalamat natin sa Panginoon, kasi alam ko na bawat isa sa atin ay may mga ganap sa buhay, may mga pinagdaanan, may mga kinaharap, 'di ba? Maaring ito ay mabigat, ito ay maaring kabiguan, maaring ito ay hindi ko alam kung ano yung mga sitwasyon na kinaharap natin sa buhay, pero sa biyaya at habag at kabutihan at katapatan ng Panginoon, ito ay ating napagtagumpayan, at sa gabi ito nandirito po muli tayo, di ba, na may kalakasan, may kalusugan, di ba? May magandang pangangatawan na muli niya tayong tinipon sa platform na ito upang siya ay ating papurihan at dakilain. So, sino po yung gustong mauna, di ba, na magbigay ng papuri at pasasalamat sa Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Yan. God bless you, Kapsat. Ako ba muna? Sige, sis. Go lang. Sunod-sunod na. Ako kasi talagang magpapasalamat ako ng sobrang-sobra kay Lord dahil siguro alam nyo naman yung mga nakaraan na hindi po talaga basta-basta yung mga nangyayari. Kung halimbawa ay nasa labas ka na, kumbaga hindi mo pa na yung salita ni Lord sa buhay mo, hindi mo pa narinig. Kung nasa labas ka lang, parang ang hirap ng bigat nung nangyari sa akin. Tapos nung nangyari na yon, yung nasa alain ako, talagang sobrang pasasalamat ko kasi hindi ko alam na sa nangyayari, para bang ang gaan lang ng pakiramdam ko. Kumbaga, kino-comfort
talagang feel kong kino-comfort talaga ako ni Lord. Kasi nung mga time na yun, ang sakit no na bigla ka na lang ipu-push na magbakasyon ka kasi may nagawa ka na akala mo kriminal ka na hindi ka puwedeng kausapin, pinagtataguan ka, hindi ka puwedeng makita dahil nagagalit sa'yo. Yung bang iniisip ko, gaano ba talaga kabigat yung kasalanan ko para ganunin ako? Ta's nung, kasi nga pinapu-push na ako na umalis, pumuntang city para daw maka-aware ako sa misis niya. So, tumawag ako kay Romel na, sunduin mo na ako dito nung pagkakinabukasan. So, nung sinundo ako, habang nagbabiyahe kami, kasama ko si Bro Dexter at saka si Romel. Habang nasa sasakyan, walang lumalabas na salita. Basta ang inisip ko lang, gaano ba kabigat yung kasalanan ko para Ba, nasaan? Sis, nawala ka sis. Hallelujah. Praise May God. tumawag ata. okay na ba? Ayan, okay na sis, okay na. Nung Praise God. habang nasa biyahe kami, hindi po ako makapagsalita talaga nang nasa isip ko, ano ba yung nagawa ko? Kriminal ba ako para hindi ako kausapin? At tas laging binibiro na ako na sis, ito si ganito, si Bro Romel. Kumbaga parang para lang ako magsalita. Pero ang nasa isip ko talaga, gaano ba kabigat ang kasalanan ko? Kasi nga, sabi nga, di ba? Sorry Lord. Gaano ba kabigat ang kasalanan ko para hindi ako kausapin. Pero nangingibabaw pa rin yung pagpakumbaba. Tapos nung nasa Abu Dhabi na ako, Sorry sis, na-mute. Sis, paki-unmute sis. kumbaga, nag-iwan lang kasi ako ng gamit na yung importante lang para hindi naman ako, kasi ang iniisip ko, pinapalayas na ako eh. Kasi pinapo-force na ako na umalis eh. Para daw ma-avoid ko yung galit ng asawa niya. Di ang iniisip ko, paano ako, nakahang ako, kailangan ko ng monthly padala para sa mga anak ko. Paano ako? So naghanap-hanap na ako ng malilipatan kasi yun na yung expect ko na kakancel nila ako anytime. Nung mga time na yon, ando na yung pinadala niya lahat ang gamit ko sa Abu Dhabi. Tapos sabi ko, bakit pinadala ang lahat ng gamit ko? Ano ba ibig sabihin nito? Ang sabi niya kasi daw, ano ba yung sinagot niya noon? Basta ang sabi ko, nag-iwan lang ako ng mga gamit ko dyan. Yung importante ko lang na magagamit sa araw-araw. Pero yung hindi ko na ginagamit dyan sa araw-araw, yun yung dinala ko pabalik sa Abu Dhabi. Pero bakit lahat ng gamit ko pinadala nyo na? Ano ba ibig sabihin? Ang sabi lang nung amo kong lalaki, sorry daw, nagkamali daw siya. So, okay. Tapos, hindi talaga ako nausap. Nagme-message ako na ganyan, na good morning. Yung mga ganun bang bagay, hindi talaga ako nausap. Tapos, nagme-message na din sa Romel na aayusin, makipag-usap. Tapos, ang inaano ko lang talaga kung talagang yung puso ko, kung talagang punong-puno lang talaga ng galit, hindi kayang i-accept. Pero in-accept ko lahat yun. Kasi hindi naman ako nahihirapan, hindi ako nabibigatan. Talagang feel ko lang talagang kinomfort ako lahat ni Lord. Pero ang higit lang talaga na ipinagpapasalamat ko, napakasarap pala ng pakiramdam na magpakumbaba ka sa lahat ng bagay. Yun lang po. Thank you so much, God. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. So palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Hallelujah. So God bless you, sister. So sige na, sunod-sunod na tayo mga kapatid para kung may hahabol pa, sila na agad. Sino susunod mga kapatid?
Totoo yun, humbleness, di ba? Kasi kung salubungin yung galit ng amo niya, nako, hindi natin alam ang kayang gawin ng amo, di ba? Kahit sabihin natin na tayo yung tama minsan nakatulong or mga empleyado lang, pero siyempre amo is amo pa rin minsan, di ba? Mas may kaya silang gawin, di ba? Na kahit sila yung mali, pero kaya nilang baliktarin. Pero kung tayo may pagpapakumbaba sa ating mga puso, yan, everything will Doon ko talaga na-realize ng pagpakumbaba talaga. heart. Napakalaking So, bagay. amen. Unstable connection. So, sino pa ang susunod mga kapatid? Papangalan ba ako? Pangalanan mo na, sis. Wala. Wala na. Ay, Sa dami ba naman nang nangyari? ako. Mm. Ito ang ano ko lang, yung kumbaga, hindi ko man inaano sa sarili ko na ako'y banal. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanyang Diyos. At nalalaman natin na nanatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, pinagkaloob niya sa atin. Marami ding nangyari na sa taong 2020. Una yung COVID. Dahil sa hindi tayo makalabas, talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Dahil kumbaga kahit COVID, ang mga amo ng mga kaibigan or ano, talagang tong amo ko masyado siyang kumbaga siguro supportive na sa gala ko o sa labas ko. At saka yung sa talagang binibigyan talaga ako ng Lord na kahit andyan yung ano yung parang ninanakaw na yung oras dahil sa mga ginagawa ko sa buhay ko, yung pagtitinda Patay ko mo sa na. trabaho ka. Pero andyan siya na pag maaga nang nagpapahinga. Talagang physically pagod, pero andyan din yung amo na nakikita kung kumbaga na-appreciate nila yung kung ano yung ginagawa mo sa buhay nila. At ang naano dito yung talagang kailangan talaga mag-self-control emotion. Kasi pagod ka talaga na Tapos pagdating naman sa pamilya ko, talagang how many times na nagkaroon ng sakit tong anak ko dahil sa katigasan din niya ng ulo. Pero sa bilang ina na malayo is andun yung kung tutuusin magbubunganga ka, ano naman bang ginawa mo, gagastos na naman tayo pero hindi. Anak, sabi ko, much better magpa-doktor ka. Laging gano'n, magpa-doktor ka. Yun yung yung talaga yung sumusubok sa akin na mahirap kasi yung malayo ka tapos ang anak mo may sakit, may masamang karamdaman, gano'n. Andun yung, ano naman bang, yung pero nagpipigil ako. Ayokong magbunganga at alam ko din ang ugali ng anak ko. So, praise God po at talagang God is healer talaga. Gumagawa siya nagbibigay siya ng mga taong kailangan. Kasi hindi alam ng anak ko kung kanino lalapit para mapagtanungan, kung kaninong doktor pupunta. Kasi nga, alam sila kay kundi bukid niya tanong, hindi man siya nag-ano. So, tanungin mo kahit busy, kung kahit sinong busy, sabi ko yung hindi busy, tanungin mo para lang may kasi itong last na naman, yung kanyang pantal sa katawan.
siguro kako dahil sa hindi nakakatulog ng mabuti dahil sa ano yun, yung sa pag-aaral nila by online. Tapos yung mga nakaraan pa nagkaroon siya ng ano sa dede, yung cyst. Tapos minsan pa dengue, ay yung mga gano'n. Talagang sinusubok. Kaya nga sabi ko kay Lord talagang ano ko sa kanya 'pag gano'n na, Lord kako, ang ano ko talagang na 'pag dumarating yung gano'n na 'pag laging ano, yun ngang dumarating na pagsubok sa amin, regalo mo yun sa amin, yung anak ko, yung buhay niya sa iyo. How many times na pinatunayan mo kako na ikaw ang nagpagaling. Ngayon po may nararamdaman na naman siya physically. So, ba't pa ako magwo-worry Lord kako? Kasi andiyan ka. So, nung gano'n na pinagpi-pray ko po siya, minessage ko yung kapatid ko. Tapos mini-message ko din sila kay, lumapit ka sa kapatid mo kung hindi siya busy kako, magtanong kayo, gano'n. So, yun po, dahil na rin sa God is good talaga, ngayon maayos na naman, maayos na. Binigyan siya ng multivitamins, gano'n. So, at sa mga nakaraan na, talagang pinagpapasalamat ko yung pagsubok na yung hindi sila magkasundong magkapatid. Talagang ang hirap ba na malayo ka tapos hindi magkasundo ang mga anak mo noon. Pero ngayon nagtutulungan sila. Yung lalaki tinutulungan ang ate niya na maggawa ng report, ng kung paano yung mga activities niya. Kaya sabi ko, talagang magkapatid nga kayo at magtulungan kayo. Walang ibang magtutulungan kundi kayo. So, praise God. Sila ngayon ang nagtutulungan. Kung sino yung may time sa inyo, ako, at importante talaga anak ako magdalanginan kayo. So, nung may nararamdaman tong anak ko, kasi masungit din yung anak ko yung lalaki. Kasi kung ano-anong ginagawa sa katawan, gano'n-gano'n. Parang hindi ko alam kung bakla or ano. Hindi alam magtipid, puro gastos, yung gano'n. So, anak, kako, andiyan na, please, kako. Wag nang ganyan. Bagkus, kako, panalangin mo ang ate mo. Alam mo na gano'n siya. Kako. So, yun. Naging maayos na po ngayon. Nagtutulungan sila, nagdadamayan sila. Pagdating naman sa trabaho, praise God po. Ewan ko dahil siguro talagang sabi nga ng amo ko, para kang anghel na daw, anghel daw pero ang haba ng buntot ko. Umiiyak talaga ang bata. Iyak ng iyak ang bata. Tuwing kukunin ko, titigil yan. Promise. Iiyak yan. Hindi nila alam. Hindi nila alam kung paano patahanin. Pero pag kaya sa ko praise, patuloy kong pinagpipray na kumbaga talagang yung panalangin natin talagang dinidinig niya na kalmahin mo tong batang ito, gano'n. Yung banal mong espiritu mamahay dito sa bahay na 'to, gano'n. Kasi parang hari nga yung amo kong lalaki, tsismoso ako. So yun, wala ng oras na, inubos ko na. So yun po, praise God. Talagang God is good all the time. Next. Thank you po. Haba-haba. Amen. Hala. Sagutin mo na kasi.
Pwede na yata ako. Sige, te. Pagpatuloy mo. Ano? Oh, Ala na, tapos na ako. Amen. So, akala, kasi nag-unstable din tong signal. Ay, Bigla siyang nag-exit, nag-connecting ba? Kaya akala ko kahit hindi din dito. Kaya nag-choppy-choppy ka nga kanina, pero praise God pa Mm. rin. Hindi pa rin yun yung makakahadlang para hindi natin ipagpatuloy yung ating gawain o yung pasasalamat natin sa Panginoon, di ba? Sa buhay natin. Kasi alam ko na lahat tayo ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan, pero may mga iba't ibang attitude tayo, gaya ko, di ba? So, kaya Sis Hanilyn, kumusta din? Ikaw, ay kumakain. Sige, mamaya na sis, ay kumamaya ka na. Sige, kumain ka na lang muna. Sige na, kumain ka na lang muna, mamaya ka na. Sige na, kumain ka lang muna dyan. Ate Jackie, gusto ko marinig yung boses mo. Medyo medyo yung panlasa ko kasi parang kaya yun. Hindi But medyo. anyway, sabi nga doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, sabi niya, tama ba? Hindi. Verse 5:18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. So, yun talaga yung will ng Panginoon sa buhay natin. Yung mga nangyayari sa buhay natin ay meron siyang plano kung bakit nangyayari ang lahat ng yon. So, yung for the first month ng January 2020, diba, sumabog na yung lumabas na yung itong COVID-19. Kaya pagpasalamat pa rin natin na maraming nawala ng trabaho, diba? Maraming napauwi sa Pilipinas. Maraming naapektuhan ng mga kumpanya. Pero still, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon kasi nandito pa rin tayo sa Abu Dhabi, meron tayong trabaho. Hindi tayo iniwan ng Panginoon sa ere kasi alam ng Panginoon, kasi kasama natin palagi ang Diyos. Lagi tayong sinasamahan sa lahat ng oras. Kung talagang ikaw ay faithful sa Panginoon, kung talagang ikaw ay kumbaga binibigay mo yung para sa Panginoon, hindi ka iiwan ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. So yun yung laging pinapaalala sa akin ng Diyos na kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin magpasalamat sa Kanya kasi command to ng Panginoon sa atin na dapat tayo laging magpasalamat and everything give thanks to the Lord. Kahit man itong nangyari sa atin, itong pandemic na to, marami siyang ni-reveal sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa church, maraming ni-reveal ang Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung ma-refine tayo uli. So dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yung lahat ng mga nangyari sa buhay namin, sa family namin, and ito ngayon na minsan talagang mahirap para sa akin na magtrabaho kasi sobrang hirap ko talaga na magbuntis. Hindi talaga ako makakain ng maayos. Masyadong yung pagsusuka ko nandoon pa rin. Kanina nga dapat andun na kami sa hospital pero yung doktor na dapat na mag-check up sa akin ay meron siyang emergency, merong inooperahan. So dapat babalik ulit ako bukas. Sana maging okay ang lahat. Kaya pinagpapasalamat ko sa Panginoon yung mga nangyari sa nitong taong ito dahil alam kong sinasamahan pa rin tayo ng Panginoon. Hindi lang po kami, tayo po. Lalo na sa church, kahit na po ganito yung gawain natin, ang Diyos pa rin po ay patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. At patuloy niya tayong sinasamahan sa lahat ng oras, sa lahat ng mga plano natin sa buhay. Dapat nating ipagpasalamat. Ito man ay hindi nais ng Panginoon or kailangan lang tayong maghintay or kumbaga yung patient natin, kailangan natin na talagang kumbaga
lagi lang tayong magpasalamat kung ano yung ibibigay ng Panginoon kasi yun yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. And sana ngayong taong ito, before sana matapos yung taon, ang prayer ko lang na sana matapos na yung lahat, matapos na tong pandemic na 'to para bumalik uli sa normal yung lahat. And alam ko na mangyayari at mangyayari yun. Kaya yun lang, sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nangyayari, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Kasi sabi nga, kahit wala tayong pera, basta si Jesus ay kasama, mag-enjoy lang tayo. So, salamat talaga. Salamat sa Diyos. Dahil hindi niya tayo iniiwan, hindi niya kami iniiwan. Bagamat kami ngayong Pasko siguro at bagong taon ay magkakahiwa-hiwalay dahil si Marlon hindi siya makakauwi, si JM nasa Pilipinas, ako lang nandito. But give thanks kasi may purpose at may plano ang Panginoon. At may mas mangyayari pa na mas maganda. Mag-expect tayo dahil si God yung kasama natin. Yun lang po. Next. Amen. Parang nawala. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Jackie. Hallelujah. Thank you. Nawawala-wala kasi yung signal ko eh. Kaya inayos ko yung extender. Praise God. So, salamat te. Kaya nga eh. Ang bawat isa ay magkakalayo-layo. Pero praise God pa rin kasi ito may may Zoom na nagagamit tayo, di ba? Napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na So, sino pong sunod mga kapatid? Yung signal. Yung signal, maayang makiayon. So, ayun. Sorry. Napakabuti talaga ng Diyos, di ba, sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam naman natin, di ba, since sa taong 2020, ang daming, lalo na sa di ba, ang daming pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Sa babansa na lang nating Pilipinas, di ba, nung may pagsabog ng bulkan, o let's say sa buong mundo, may pagsabog ng bulkan, di ba, may may mga sunog, and then may mga baha, grabe din yung baha, di ba, itong mga lately na itong gawa ni Ruli at saka ni Ulysses, di ba, grabe kung paano yung and iba pa tong pandemic na since pagpasok ng taon is usap-usapan na until now, patapos na yung taon, pero ito pa rin yung kinakaharap ng bawat isa sa atin, pero napakabuti ng Diyos, di ba? Napakabuti ng Diyos na who could think, di ba, na malalampasan natin since, di ba, February, March, di ba, parang ang daming nababalitaan ng mga namatay, ganito, ganyan, na pinatay ng COVID o ganyan, pero napakapalad po natin, di ba, kasi tayo ay napabilang doon sa mga iniingatan, pinoprotektahan ng Panginoon, na kahit may mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, kanya-kanyang sitwasyon, may mga problemang mabibigat, di ba? May mga sakit, di ba? May mga iba-iba, sari-sari. Pero yung kabutihan ng Panginoon is hindi talaga nagbabago, di ba? Sa pamilya natin, ako thankful ako, although minsan hindi talaga maiwasan, sabi ko nga na alam mo yung may mga thoughts ka talaga na minsan hindi na talaga kalooban ng Panginoon siguro kasi. Pero salamat, di ba? Salamat sa Panginoon kasi tuwing doon ka sa mga moment na parang alam mo yung ayaw mo na, pero yung grace talaga, yung biyaya ng Panginoon is pilit ka talaga niyang ibinabalik doon sa presensya niya na alalahanin mo, anak, di ba? May mga ganun na ibabalik ka niya doon sa mga salitan niya na huwag kang matakot, di ba? Huwag kang mag-alala, di ba? Alam mo yung mga ganun na napakapalad natin na although malayo tayo sa ating mga pamilya, pero praise God kasi yung protection ng Panginoon ando doon sa kanila, di ba? Yung kabutihan ng Panginoon ando doon sa kanila, yung He provide, di ba? He provide lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin.
pamilya natin, although may mga, let's say, may mga misunderstanding, may mga hindi pagkakaunawaan, pero nananaig pa rin yung pag-ibig ng Diyos, yung kapayapaan, di ba? Yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Kaya napakapalad natin kasi meron tayong Diyos na tapat, totoo, at hindi nagbabago, na kahit minsan tayo are unfaithful, di ba? We can say that minsan may mga pagkukulang tayo, may mga pagkakamali tayo sa buhay natin. Pero ni minsan hindi tayo binitawan ng Panginoon, di ba? Sa dami ng mga pinagdaanan natin sa buhay, maraming mga problema. Pero let's say sa church, di ba? Sa ministry, sa mga ganitong gawain, di ba? Ang dami nating kinakaharap na mga ano, pero ni minsan hindi pinaramdam sa atin ng Diyos na tayo ay mag-isa, di ba? Throughout, let's say, huwag na nating isipin ng mga 2019, ano na lang natin tong taong 2020 kasi ang daming nangyari, di ba? Grabe. Hindi lang dito, hindi lang sa Pilipinas, but sa buong mundo, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming mga na-depress, di ba? Ang daming nawalan ng sahod, di ba? Ang daming mga napauwi. Grabe, di ba? Grabe yung mga discouragement, di ba? Or yung mga temptation or yung gawa ng kaaway. Let's say gawa ng kaaway or whatsoever. Pero yung grace ng Panginoon is unfailing talaga, di ba? Yung love ng Panginoon is nananatili pa rin. Kaya napaka-thankful, di ba? Na kahit dumadaan tayo sa pandemic, pero praise God. Ako, thankful ako kahit hindi ako nakalabas for almost how many months na? I think 9 months. Oo, 9 months na ba? O 9 months na ngayong ano, di ba? 9 months na ngayong December. Na hindi na ako nakapunta dyan, hindi ko na kayo maliban lang sa mga pamilya pantay-pantay kasi sila yung pumupunta dito. So praise God kasi allowed silang lumabas kaya sila yung pumupunta dito. So thankful ako for that, di ba? Na although na hindi ako makapunta dyan, pero may time silang pumunta dito. So malaking pagpapala yun na galing sa Panginoon. Now, pero itong pagpasok ng kahit via Zoom lang yung ginagawa natin na mga gawain or mga pagtitipon-tipon. Pero praise God kasi akala natin tayo lang, di ba? Akala natin tayo lang dito sa loob ng pero sa pamamagitan ng social media is maraming naaabot, di ba? Maraming nakakarinig din sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media. Kasi nga, gaya ko, di ba, after ng convention, so, hindi ko inaasahan na tayo ay maiimbitahan na magbigay ng testimony din papuri sa Panginoon. So, it's a great privilege na mabigyan tayo ng mga pagkakataon kasi hindi lang isa o dalawa yung thankful ako noong time na yon, although na nagdalawang isip akong tanggapin yung alok nila. Pero sabi ko naman, bakit nga naman hindi? Kung ito yung kalooban ng Panginoon. And thank God for that kasi may mga nag-response na bless sila, dumadaan sa mga sitwasyon na parang down sa buhay at sa pamamagitan ng mga ganung is nabigyan, parang alam mo yung nabigyan sila ng lakas, yung parang gano'n, na-encourage sila na kahit na may pinagdadaanan sila pero mariremind sila na God is good pa rin sa buhay, na hindi niya tayo na kahit gaano pa siya kahirap yung pagdadaanan natin, gaano pa siya kakomplikado, pero kung kasama natin ang Diyos ay saglit lang yung sipon ko tumutulo. Na kahit gaano kakomplikado ang buhay, pero pag tayo ay nasa Diyos, walang imposible, di ba? Sa Diyos walang komplikado. Sa Diyos kaya niyang ayusin yung mga bagay-bagay na hindi natin kayang ayusin sa sarili natin, yung mga bagay-bagay na tila hindi natin maintindihan or maunawaan. Pero pag ipasa Diyos natin is ang Panginoon, gagawa ng kaparaanan para yung mga hindi natin maintindihan is ipapaintindi at ipapaunawan niya sa atin. Although may mga pinagpipray tayo, di ba? May mga ipinagpipray tayo, marami tayong mga ipinapanalangin na hindi pa tinutugon ng Panginoon. Pero
by faith, di ba? By faith na darating yung time na alam natin na matatapos na naman yung 2020, pero hindi pa rin dinidinig ng Panginoon yung ating mga panalangin, pero hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung paano yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung plano niya, kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa na manalangin, kasi alam ko na darating yung time na tutugunin at sasagutin din ng Panginoon yung mga ipinapanalangin natin sa Kanya, di ba? Especially sa mga pamilya natin, di ba? Na hindi pa nakakatanggap, di ba? Nakakatanggap o nakakakilala, wala pang relasyon sa Panginoon. Yes, kilala nila ang Panginoon, pero alam niyo yung mga iba kasi yung kilala mo ang Panginoon kaysa yung tinanggap ang Panginoon, di ba? May pagkakaiba kasi doon eh. Kilala mo nga yung Diyos, pero hindi naman natin sinasabuhay yung salita ng Panginoon, di ba? Hindi naman natin siya, pag tinanggap kasi natin siya, ando doon yung ang acceptance na, ando doon yung obeying, yung obedient ba? Yung pagsunod sa salita niya. Kaya yun yung mga ipinagpipray natin, na naway lahat tayo ay sama-sama sa pagpupuri sa Panginoon, pero hindi naman natin pwedeng tikin kung ang tao is ayaw, pero let's keep on praying. So ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin or mga pinagdaanan natin sa taong 2020, maaring nabibigatan tayo financially, maaring nabibigatan tayo sa mga sitwasyon natin, di ba? May mga pagsubok na tila hindi natin mawari or maintindihan, pero huwag tayong susuko, di ba? Na pagpasok ng bagong taon, magkakaroon man lang tayo ng bagong pag-asa, di ba? Na bagong pag-asa na galing sa Panginoon. Kasi huwag tayong mag-rely doon sa sarili nating kakayahan, but let's keep on trusting and relying doon sa kakayahang gawin ng ating Diyos na buhay at tapat, di ba? Kasi alam naman natin na pag ang Diyos ang kumilos is walang palya. So, kaya ibinabalik natin lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa katapatan niya in spite of pandemic. Pero andito pa rin tayo, di ba, nananatili yung kapayapaan ng Diyos. Andito sa ating mga puso na kahit yung mga nasa tao sa paligid natin is aligaga na, alam mo yung takot na, alam mo yung hindi, alam mo yung, di ba, nung pagpasok ng pandemic nito is, di ba, nagpanic buying ang karamihan, pero glory to God, di ba? Pag tayo nasa Panginoon, yung kapayapaan at kagalakan, di ba, yung comfort, di ba, sabi ni kanina ni Sister is nandirito sa ating mga puso, yung kagalumihanan or yung mga kahit minsan hindi natin mahanap yung tugon or sagot sa mga bawat tanong sa isip natin, pero kung ito ipapasa Diyos natin is ando dito pa rin yung kapayapaan, di ba, na kahit hindi natin mawari, pero yung galak, di ba, yung saya na nanggagaling sa Panginoon, although na hindi maayos ang lahat, pero maayos siya kasi meron kang peace of mind, di ba, na nanggagaling sa Panginoon. Kaya pasalamatan talaga natin, dapat lang na pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa hirap man or ginhawa, sa saya man ito or lungkot, dapat lang na pasalamatan natin siya pagkat siya tunay na mabuti sa ating mga buhay. Never siyang nagkulang talaga. Tayo lang talaga yung nagkukulang minsan. Tayo lang minsan yung maraming mga may mga pagkukulang. Pero ang Diyos, never siyang nagkulang. Never siyang nagpabaya at never niya tayong binitawan. Kaya patuloy lamang tayong manalig at manampalataya sa Kanya sa pagpasok ng taong 2021 at sa mga taon pang darating. So, praise God. So, sino pa yung mga may gustong mag-testimony? Tapos ka nang kumain, si Sunny Lynn? Makain pa. Pag-mute ka lang, sis. Ako gusto mo rin magpasalamat sa Panginoon.
Sis Naomi? Wala? Ayaw? This is Naomi na. Baka naghihilot. Wala pa naman siya. Mag-unmute lang. Si Brother Romil busy daw eh. Ni Mama nga eh. Si Aileen? Manang Dolor? Sis Hanilin, ikaw na. Alam ko marami ka ding pagpapasalamat sa Panginoon eh. Mag-unmute ka lang sis. I-unmute mo lang para marinig ka namin. No, grabe. Maingay. Maingay sa kanila. Isaratok na lang yun kayo. No, ay. Sabi ako, gusto niya ako, wala ka lang kanya. Ay, gusto niya ako, wala ka lang kanya. Magandang gabi po sa lahat. Walang matakin niya ako. Amen. Magandang gabi. Sige lang sis, sige lang. Nahiya po kasi ako eh. Ngayon lang po kasi ako nakasali dito. Okay lang yun. Oo, Okay lang yun. Salamat lang sa Panginoon sis. Kabsa. Testimony ba? Sige lang. Go on. Sipin mo na lang, wala kami dito. Magsalita ka lang. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga ginawa niya po sa aming buhay at saka yung kasi sa dami po ng pagsubok na dumating po sa buhay po namin, eh andyan pa rin po si God para tulungan kami, lalong-lalo na po si Ate Gemma nung nagpunta po dito pabalik po dito sa Abu Dhabi pero hindi po siya nakarating, andun po siya sa Dubai, na-stop po siya at saka hindi po na-allowed na bumalik dito. Pero thankful pa rin po kami at ligtas po siyang nakauwi ng Pinas. Amen. Ang hirap man lang mag-isa dito pero thankful pa rin po ako kasi andyan po si God para tulungan ako at gabayan po ako. Lalong-lalo na po sa pandemic na po ito na nadatnan ko po dito na pumunta po dito. Amen. Ayun lang po. Praise God. Wala na, mga kapatid? Sino pa? Wala bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Grabe. Colossians 2, 6 and 7. Anong sabi dito? Paano ba to? Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, ayon sa Kanya, na nangugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yan, verse 15 and 6, verse 15. Colossians chapter 3, verse 15 to 17. Anong sabi dito? May mga Bible, pakibasa ka mga kapatid, yung Colossians 3, 15 to 17. Chapter 3? Yate, 3, verse 15 to 17. 15 to 17. Colossians chapter 3, 15 to 17. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. 16. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip,
magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman, umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. 17. 17, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Amen. So, praise God. Wala na ba talaga? Wala na? Wala na? Nakamute kayo lahat eh. Well, praise God. Parang hindi ko alam. Ouch. Manong Deborah. Time na lang. Naghihilot pa siguro si Naomi. Wala pa naman siya. Si Ato Dolor may bibisit daw. So, praise God, di ba? Praise God sa buhay ng purihin talaga yung buhay na purihin talaga yung Diyos, di ba? Sa buhay ng bawat isa sa atin. So, up and down, may mga challenges, may mga pagsubok, may mga hindi magandang nangyari, may mga magandang nangyari, may mga sakit, diba? May mga baha, may mga virus na kumakalat saan-saan, maraming nawalan ng trabaho, nabawasan ng sahod, ang dami, di ba? Ang daming nangyari na Lalo may COVID. Yes, especially itong COVID kasi almost sa buong taon ito ang naging issue, di ba? Minsan nakakalimutan na yung mga ibang mga sakit, gaya ng mga dengue or yung mga ibang, pero nakapokus na lahat ng tao is nakapokus na sa coronavirus, kung saan galing yung coronavirus na yan. Ay nako. Ayaw natin yung ganong corona eh. Gusto natin yung corona nanggagaling sa Panginoon, di ba? Hallelujah. Pero praise God sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin na kahit papaano is marami pa rin naman tayong natutunan, di ba? Marami pa rin tayong natutunan sa pandemyang ito or sa mga trahedya na ating pinagdaanan. Especially ngayong taong 2020. Kasi kung makikita natin kung paano yung pagkilos ng Diyos, di ba? Parang kung isipin natin, parang napaka-imposible, di ba? Parang napaka-imposible siya. Parang noong pagpasok ng parang hindi natin ito malalagpasan, parang hindi natin ito maaabot na yung 2020, ay yung December. Parang hindi na natin matatapos yung taon. Pero still, hindi dito pa rin tayo. Although hindi pa naman siya katapusan ng taon kasi ano pa lang petsa ngayon? 20 pa lang naman, di ba? So alam ko kasi pag sa mga busy-busy na siguro yung bawat isa. Pero glory, 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 glory to God talaga. Kasi hindi niya talaga tayo pinabayaan o iniwanan. Nakahabol si Pastor. Good evening, Pastor. Ikaw na daw ang sunod, Pastor. Ano raw ba ito? Testimony, Pastor. Kung ano yung pinagpapasalamat natin ngayong taong 2020 sa dami ng nangyayari sa paligid.
Kaya nga be thankful pa rin. Kasi ito, araos pa rin sa biyaya ng Diyos. Maraming pinagdadaanan. Thankful pa rin. Nandiyan pa rin si Lord. Hindi pa rin nangiiwan. Kahit ganong pagsubok, hindi pa rin nangiiwan si Lord. Ay, ito nga. Baka makalabas na rin sa January. 24, 25, may pasok nga kami. Maghapon? Pati yung 25, Pastor? Mayroon pa rin. Hanggang kuana, Trace. Oh, ay. Medyo busy kami ngayon. Kaya, Mas maganda na busy na ganyan, Pastor, kaysa sa walang pinagbibisihan na trabaho. so, importante naman yung blessing ni Lord eh. Kasi, at least, may trabaho kaysa yung walang trabaho. Di ba? Dahil usapin na. At least, Okay. si Lord, Kasi wala kang trabaho. at least hindi tayo iniwan ni Lord. Kahit ganong pagsubok, kahit ito, may pandemic, magaling pa rin, mabait pa rin si Lord. Basta naman sabi niya, basta maging tapat tayo sa Kanya eh. Hindi niya tayo pababayaan. Patuloy lang tayo sa Panginoon. Naman ang sinabi ng Diyos eh. Kaya kami, kapit lang sa Diyos. Wala naman tayong ibang kakapitan kundi ang Diyos eh. Kasi alam naman natin na yung sitwasyon na ganito, Diyos lang ang pwedeng tumulong sa atin eh. The whole year siguro, yun, blessing pa rin kasi kahit ilang buwan na walang trabaho noon, nakasahod pa rin. Kasi kung walang sahod, anong gagamitin? Anong panggagastos, di ba? Anong pambayad ng mga bahay, mga kung ano-anong babayaran. Thankful pa rin. Thank God pa rin. Well, napaka-faithful pa rin ni Lord na minsan, sabi ko sa sarili ko na, minsan kulang yung oras ko para kay Lord. Sabi ko sa Kanya minsan eh. Kaya nga, minsan ginugugol ko na lang sa mga pagsasali sa ibang gawain eh. Sa devotion, sa Don't Watch Prayer, sa mga mga group, yung pagtuturo sa ibang lugar, doon sa Ghana, sa Miyerkules, meron na naman. Doon ko na lang ginugugol minsan sa mga pagkukulang ko kay Lord sa ibang gawain din. Kasi yung makikita ni Lord naman ang puso mo, maganda naman. Kasi yung blessing ba, alam naman natin na sa sitwasyon natin ngayon, kailangan din pa rin natin ipakita kay Lord yung pagiging faithful natin sa Kanya na hindi ibig sabihin na ganito. Kasi hindi naman tayo iniiwan ni Lord talaga eh. Andun pa rin yung blessing talaga ni Lord eh. Kahit ganitong sitwasyon, di ba? Mararamdaman pa rin natin yung blessing ni Lord. Amen. Na hindi tayo pinabayaan. Na kahit ilang buwan na nag-pandemic na dire-diretso talaga. Pero nakita naman natin yung sitwasyon na si Lord mahal pa rin tayo. Hindi niya inayaan na mawalan tayo ng trabaho. Andun pa rin. Kaya minsan ano ba yan? Para ba? Stress. Nakakaisipin na parang kulang yung ginagawa natin kay Lord eh. Parang minsan unfair eh. Kasi si Lord ang galing magbigay ng blessing sa buhay natin, pero minsan iniisip ko rin doon na parang kulang yung oras ko sa Kanya. Kaya minsan kung ano yung extra na oras ko doon sa
tinatanggap ko na lang kung sino yung nag-i-invite. Kasi minsan marami akong pagkukulang na oras sa kanya eh. Thanksgiving. Ay, Thanksgiving talaga kasi Thanksgiving ako kay Lord kasi December ngayon. Kaya halos makikita mo sa mga churches, puro Thanksgiving. Kailangan talaga natin mag-Thanksgiving kay Lord. Magbigay talaga ng pasasalamat. Kaya thankful talaga kami. Kasi hindi niya kami iniiwanan. Andun pa rin yung pagmamahal niya talaga. Wala ata akong signal. Meron naman, Pastor. Meron. Wala ata akong signal. Meron naman, po. Pastor. Ayun. Lahat ngayon na makikita ang magti-testimony, puro Thanksgiving testimony. Lahat ng makukuha mo sa Pilipinas, lahat ng nagpupos, puro Thanksgiving. Kasi Amen. throughout the whole year naman talaga, kailangan natin mag-Thanksgiving ngayon sa Kanya dahil matatapos natin yung isang taon malakas pa rin tayo. Amen. Hindi tayo nagutom, hindi tayo pupuan, di ba? Na tagal na yung pandemic March pa nag-umpisa dati dito sa atin, sa Abu Dhabi. But throughout that month, hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Kaya kahit kami naman, hindi naman kami pinabayaan ni Lord. Kahit kami mag-asawa, hindi naman kami naapektuhan sa salary cutting, hindi naman kami naapektuhan kahit dun sa kumpanya. Okay naman. So, yun, salamat talaga kay Lord. Napaka-faithful niya talaga. Faithful talaga si Lord. Hindi talaga siya nagkukulang. Although kami yung may mga pagkukulang kay Lord. Malaki ang pagkukulang namin sa Kanya. But still, God is faithful. Napaka-faithful pa rin niya kahit marami kaming pagkukulang sa Kanya. Amen. Yun. Praise the Lord pa rin. Praise God. Diba? Grabe. Grabe yung katapatan ng Diyos, diba? Yung sabi ni Pastor, ang dami nating pagkukulang sa Kanya. Pero, ang dami nating mga kamalian. Pero He never leave us nor forsake us, diba? Never niya tayong binitawan sa Kanyang mga mapagpalang kamay. Na kahit minsan yung utak natin is, alam mo yung, may mga discouragement, diba? May mga times na parang nakakaramdam ka ng pagod, diba? May mga times na parang ayaw mo na, pero yung katapatan ng Diyos talaga sa buhay natin, yung kabutihan niya talaga, hindi talaga ay magbabago. Di ba? Magtiwala lang tayo sa Kanya at manampalataya. Kahit ano man yung pagsubok na pagdadaanan natin. Mga darating na taon, hindi rin natin alam, di ba, kung ano pa yung mga pwede nating kaharapin, di ba, maaaring mas malala pa sa pandemic na ito, pero ang pangako ng Diyos, di ba, ang pangako niya ay totoo pa rin yan, na hindi niya tayo iiwanan, na kahit dadaan man tayo sa apoy, di ba, hindi tayo masusunog. Sabi nga sa kanta, na kahit dadaan pa tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Pagkat kasama natin ang Diyos, di ba, sa buhay natin. Kaya alam ko, ang bawat isa sa atin, may mga kanya-kanyang kahinaan, may mga kanya-kanyang pagkukulang, may mga kanya-kanya tayo mga pagsubok sa buhay. Pero siguro yung mga iba, mabigat, yung mga iba, mas magaan. Pero sa mata ng Diyos, lahat yan ay maliit lang na bagay. Kung ito ipagkakatiwala natin sa Kanya. Diba? Kaya napakapalad natin na tayo ay naging bahagi ng Kanyang katawan. At tayo naging Kanyang mga anak. Diba? May makasama tayong ikwan na kwan. Sana makahanap din tayo ng mga kasama nating kwan. Katrabaho sa Panginoon na kwan.
Kung may papalit sana sa akin, okay lang din naman. Kahit tutulong na lang din ako. Yun din ang pinagpipray ko. Eh, andyan ka pa naman, Pastor eh. Bakit nakakapalit to? Minsan nakuha na rin ako sa trabaho. Sabi ko, dapat yung may makatutok sana na ako. Kahit ako na lang yung magbaback up. Minsan kulang yung oras talaga. Kaya nagpipray na sana may makasama tayong kwan. Pag-pray natin yan, Pastor. Oo, na makatutok sa trabaho. Kasi mahirap kasi pag kwan. Nakakahiya kasi yung kwan eh. Okay lang sana kung kwan lang ako. Ako yung backup lang. Ako yung kwan. Minsan talaga nakakahiya kay Lord eh. Naiintindihan naman siguro ng Panginoon kasi tawag naman ng trabaho. Yung sabi sa akin sabi ko kay na Pastor JC, saan ni Pastor Edgar eh. Kung may magkukan lang sa amin, pwede ko naman ikon, sabi ko. Mahirap talaga din naman. Mahirap talaga yung kalagayan din. Para bang kasi yung responsibilidad eh. Pero pag-prepare natin, kung ano yung kan ni Lord. Ang kalooban ng Panginoon. There's a time, sabi niya, there's a time na, di ba, sa ang bang verse yun, yung kanyang oras ng Coming na bawat taon, kung anong plano ni Lord talaga. Ecclesiastes. may oras naman ng kalayaan, may oras ng I-deal pa rin natin kay Lord. Ay, thank you Lord pa rin. Oh, amen. Oo. Salamat talaga sa Panginoon kasi kahit ganito yung pero nandiyan pa rin naman siya, di ba? Patuloy pa rin naman yung gawain natin sa Panginoon. Kahit minsan nga same, pero still, di ba? 2 o 3 na nagkakatipon, di ba? Sabi naman sa salita niya is doon siya sa ating kalagitnaan. Kaya naghang na ba si Pastor o nag-ano na siya? Or ako yung mahina yung signal niya? This is Naomi. Kaya andyan na ba si Naomi? Hindi ko this is Naomi. Andito nga pero hindi ko alam kung andyan dyan siya o kasi wala naman siyang cam. Sis Naomi, kung andyan ka, mag-unmute ka lang sis kung gusto mong mag-testify. Nawala yung signal ni Pastor. So, well, kung wala na, hallelujah. Sige lang. Sabi nga doon, conclude natin doon sa di ba ito yung pero binasa na ni Ate Jackie kanina doon sa Thessalonians, di ba? Pero simulan natin sa 16 to 18 na mga galak kayong lagi doon sa 1 Thessalonians chapter 5. Binasa na ni Ate Jackie to kanina eh. Mga galak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yes. Patuloy tayong magpanalanginan. Mga galak pa rin tayo na kahit may mga pagsubok, may mga trials, di ba, sa buhay. Pero alam naman natin na yung mga pagsubok na to is ito yung tumutulong din sa atin para maging mas mamold pa tayo, di ba, sa buhay natin. At pasalamat natin lahat-lahat, di ba? In everything, give thanks.
The will of God in Christ Jesus. Sabi nga doon. Kaya, let's continue. Patuloy lang tayo mga kapatid. Patuloy lang tayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Lubak-lubak man ang daan, pero sige pa rin, di ba? Lakad pa rin. Hindi natin alam. Our labor in the Lord is not in vain naman, pangako niya yan. Malay natin, bukas makalawa, di ba? Tayo naman yung magbe-benefits eh. Kung tayo magpapatuloy sa Kanya. Palaging magpapasalamat. Kaya magkaroon lagi tayo ng ng pusong mapagpasalamat. So wala na po ba mga kapatid? Kasi kung wala na, then to close na natin. O kung meron man, kung hindi pa kayo, si Ate Dolor, si Sis Naomi, pwede rin sa sa Thursday. Kung hindi, si Mama, hindi ba siya si Brother Romel. Pwede rin sa Thursday kung gusto po natin mga kapatid. So wala na po ba? Nandala na tayo sa closing prayer. So sige nga, bago tayo mag-closing prayer, palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Bigyan nga natin yung... Wala. Pati palakpak pa, tinatawa din tayo. Hallelujah. Praise God. So, maraming salamat, Lord. May mga prayer request pa ba tayo? Bago na para isali natin sa prayer. Wala? Prayer request. Pag-pray natin yung patuloy pa rin natin ipag-pray yung yun mawala na. At ang mga kapatiran, nasa pray natin. May pag-pray request. Yung trabaho natin, pamilya